'Di ba nakita niyo sa Facebook ko, nag-post ako about dun sa tanim witness or fake witness na binayaran ni Risa Hontiveros. Mamaya na ho natin pag-usapan yung nangyaring press con na yan dyan sa House of Representatives. Marami yung naghahanap dito kay Attorney Bukoy at dito kay Attorney Princess Amante. Pero ang makakasama ho natin dyan sa press con na yan, walang iba. Isa ho sa mga bulldog nitong si Martin Romualdez, itong si Zia Alonto Adjong. Mamaya na ho yan, unahin na ho muna natin. Itong si Ma'am Cathy Binag, tanim witness. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ibang klase, bumilis. Bumilis yung ikot ng mga numero dyan sa gilid. Sinabi lang natin birthday natin Kung di pa sasabihin birthday, di pa magsasubscribe. Ano na lang ho, 5,000 na lang, magna 900,000 na ho tayo. Maitatawid na ho natin sa 900,000, kaya magtulungan ho tayo. September, birthday na natin yan Kaya sigurado tayo, bago September, ano na yan, 900,000 na yan. Diba? Ayun na nga mga kababayan. Ito na nga ho ba sinasabi natin. Ito ho kasi ang problema kay Senator Risa Hontiveros. Sa ayaw sa gusto ho natin, pagka meron kayong ginawang kabalbalan, lalabas at lalabas ang katotohanan. Lalabas at lalabas yung mga ebidensya, ika nga. Ito ang sagot ni Risa Hontiveros, kaugnay dyan sa paglantad na yan, nitong si alias Rene. All witnesses presented during the Kibuloy Senate hearing freely and voluntarily offer their testimonies and evidence they get. Hindi ganun yun, madam. Base ko kasi sa track record nyo, sabi nitong si Attorney Ferdy Topacio, hindi umano doon sa issue ng Parmali, issue ng Kian de los Santos. Ngayon dito kay Pastor Apollo Kibuloy, bawat hearing na sinasalihan nyo dyan, dapat tanungin ng sambahin ng Pilipino sa magkanong halaga. Di ba? Kasi lahat na lang. Di umano, sabi ni Attorney Ferdy Topacio, binigyan ng e-bike at saka pera. Sabi niyo base yung kay Attorney Ferdy. Ngayon mga kababayan, mula lahat na lang ng ilalatag na witness, sa tingin ko hindi na maglalatag ng witness si Risa. Kasi hindi pa nagsasalita yung witness. Kahit ako witness, ang magpipresenta sa akin si Risa, ayaw ko na. Hindi ako magsasalita kahit na freely, voluntarily ako mapupunta dyan. Hindi ako sasabihin, magpipresenta ako sa ang tawag dito, dyan sa committee ni Risa Hontiveros, wag na lang. Dahil nabahiran na ho yan. Kahit totoo sinasabi ko, dahil palsipikado yung nagpresenta sa akin, walang maniniwala sa sasabihin ko. Eto mga kababayan, eto na ho. Kinukondisyon na ho ni Risa Hontiveros ang utak ng sambayan ng Pilipino. We have reason to believe that this Michael has been coerced or paid off to derail the ongoing criminal proceedings against Kibuloy. Teka lang! Madam, ito. Teka, hindi ko nalipat. Ito. Ayan mga kababayan, Kesyo ano daw yan ginamit para maderail ang ongoing criminal proceedings laban kay Pastor Kibuloy. Hindi naman kasama yung mga isinalaysay nitong si alias Rene sa mga pinag-uusapan sa korte. Irrelevant. Mr. Chair, irrelevant po yan. Ang paksa nitong si alias Rene nung nagpresenta siya dyan sa Senado, human trafficking. Alam nila na hindi magpo-prosper yung aspeto ng kaso na yun, kaya hindi nila sinampahan sa korte. Di ba? Anong sinampa nila? Yung binuhay na kaso sa Davao. Yung kay alias Amanda. Yun ang kasong kinaharap ni Pastor Kibuloy. Lahat ng sinabi nitong si alias Rene irrelevant sa kaso ni alias Amanda. Kaya wag ho kayong magpaloko sa mga post ni Risa. Okay? Maliwanag ho yun mga kababayan Yung kaso nito, kasi nung ganito kasi yan. Di ba nagpresenta sila sa Senado? Itong si alias Rene, sa human trafficking siya. Itong si alias Amanda, doon sa sexual abuse o kung ano pa man pang-abusong binabanggit niya doon sa hearing na yon. Meron kanya-kanyang expertise yung mga, merong alias Jackson yan. Si alias Jackson, abangan din mo natin yan. Meron silang kanya-kanyang paksa noong linatag sila ni Risa Hontiveros. Kaya yung sinasabi niya na yan, para ma-derail yung ongoing criminal proceedings laban kay Pastor Kibuloy, sa kasinungalingan na naman ho yan. Di ba? Ito nga si alias Amanda, linapitan na si alias Rene at nanghihingi na ng tulong. Sinasabi nitong si alias Amanda, alias Rene, meron ka ba na itago mga ebidensya?
Mahina ang kaso o laban kay Pastor Kibuloy. Kaya naman, kung sakaling makapagpiyansa si Pastor, wag ho kayong magtaka. Ha, wag ho kayong magtaka dahil mahina ang kaso. Ang dahilan lamang kaya nandiyan yang si Pastor Kibuloy kung bakit nakakulong pa rin siya mapahanggang sa ngayon dahil ho yan, pinagpaguran ho siya ni Boying Remulla, ni Nicolas Torre, nitong si Benhur Abalos, nitong si Risa Hontiveros, pinagpaguran ho nila ang paghukay diyan sa Maria Jose College. Pinagpaguran ho nila yung ilang araw na KOJC siege. Di ba? Siyempre, kayo naman, alam naman ng mga huwes, yung mga umahaw, hindi natin siya, dinidiktahan natin o kung ano pa man. Impluwensya ho yan ng mga makakapangyarihan sa pamahalaan kung bakit mapahanggang sa ngayon nakakulong si Pastor Kibuloy. Yun hong malinaw dito. Kaya yung sinasabi na ni Risa, mind conditioning ho yan. Hindi ho konektado yung mga pinagsasabi nitong si alias. Yan ho testamento lamang na kung ano man ang mga sinabi ng mga witness ni Risa sa Senado, wala ho tayong dapat paniwalaan. Dito na ho tayo. Naku, ang pinakaabangan ng lahat. Nandito na nitong si Ma'am Cathy Binag. Naku, yan ang ako ba sinasabi natin. Marami yung nag-aabang dito sa alin na to, di ko ba malaman. Bakit kayo nag-aabang? Bakat na nga yan banat by Cathy Binag na yung tambalan, mga brad. Bakat ho yan. Ako, basta ako, team bakat ako. Ito. Gang mo, gang. Hello. Diba sinisalo, hello. Magandang hello. hapon sa inyong lahat. Naway nasa mabubuti kayong kalagayan at very productive day for all of you. Yo, Anyway, productive day tayo. di ba nakita niyo sa Facebook ko, nag-post ako about dun sa tanim witness or fake witness na binayaran ni Risa Hontiveros. So, ako, alam mo, nakakalungkot yung ginagawa sa kanya na gusto siyang palabasing sinungaling. I feel him, basically. Kasi kahit nung lumabas ako, yan din naman yung pilit na ginagawa sa akin. Kasi, pero yung kanya lang, ang sinasabi lang nila is kasi minsan na siyang nagsinungaling. So, correct. paano tayo maniniwala na nagsasabi pa rin siya ng totoo? Una, Kumbaga, ano pa panghahawakan natin kung sakaling nung mga naunang testimonya niya, di ba, nagsinungaling siya. Yun na nga ba sinasabi natin. Kaya sana magsilbing aral yan sa mga maiimbitahan nitong si Risa Hontiveros. Konsensya ho kasi yan Di ho kayo patutulugin yan. Konsensya ho yan. Ano ho yan? Kumbaga, kahit na anong gawin nyo, kahit na gaano pa kalaking perang kinulimbat nyo o ibinigay sa inyo, hindi kayo diyan, walang kwenta yung na yan, ang tawag dito, yung binigay sa inyo na yan. Kung yung taong kagaya ni Pastor Kibuloy tinulungan kayo tapos biglang tatraidorin nyo, nangangailangan kayo. Naku, pare-pares naman ho tayo, wala naman hindi nangangailangan, pero nangangailangan ka tapos gagawa ka ng masama. Yung palang pag noong linapitan ka tapos yung kinausap ka, ganito gagawin mo, ganito gagawin. Doon pa lang dapat merong sinabi mo na sa sarili mo, hindi naman ako ginawan ng masama nitong tao na to, tapos gagawin ko to. Tapos after few months, magsasalita ka, babawiin mo lahat. Tayo ay naniniwala na totoo yung sinasabi niya. Kasi wala siyang script, nasa utak niya, pati yung mga detalye, yung body language niya, talagang dire-diretso yung pagsasalita niya. Yun ang tinitingnan kasi natin pagka merong pero pagka yan nagbabasa ng script, malamang sa malamang, pinapabasa lang sa kanya yan. Pero yung nasa utak niya, dire-diretso siyang nagsasalita. Yun ang masasabi natin na totoong sinabi nitong si alias Rene, doon sa uli niyang pagtitestify. ako, ang hirap ng ginawa niya. Anong mapapala niya doon, 'di ba? Correct. Kasi for sure, ang nangyari sa kanya, na-feel talaga niya na ginagamit lang talaga siya. Kasi everything is money-based. Kasi ang tao naman may ganun. At saka, I think also, talagang sobra siyang nagigilty. Kasi based naman sa story niya, 'di ba, na nagigilty siya sa
pinapagawa sa kanya na after a while, hindi niya na kaya. Normal yan kasi kapag may konsensya ka tapos may faith ka sa Panginoon, ano yan eh, pag nagbalik loob ka, kasi ang Diyos kasi talagang hindi siya papayag na makuha ka ng demonyo. Ganun yun, di ba? Pag may nagbe-brainwash, nagtutukso sa'yo, like iba, tuturuan kang i-hate yung ibang tao, yung iba magtatanim ng kunwari concern sa'yo, na mabait sila, pero ang ginagawa pala, may gusto lang siraan or siraing relasyon, 'di ba? Ganun yon. So, katulad niyan, yung nangyayari sa'yo, ano yan, kay, pangalan niya? Michael Maurilio. Ayun. Michael Maurilio, alias Rene, is, proud ako sa lakas ng loob na ginawa mo kasi hindi siya madali. Hindi siya madali dahil alam ko nakasalalay din ang buhay mo dito. Hindi siya madali dahil katulad nito maki-question yung iyong credibility. But ang nagmamatter right now is nakonsensya ka. Nakonsensya ka at gusto mong itama ang mga maling ginawa mo at humihingi ka ng kapatawaran. Okay? Yo. So, dun sa mga nagtatry na siraan ka or sabihin na isa ka pang sinungaling kasi nagsinungaling ka na before, hayaan mo siya. Hayaan mo sila. Alam mo bakit? Kasi, if you're speaking the truth, lalabas at lalabas ang totoo. 'Di ba? Second, at saka yung mga nagsasabi na nagsisinungaling ka, for sure kakampi nila yon. So, okay lang yan. So, hayaan mo lang. Huwag kang ma-discourage sa mga ginagawa nila kasi once nasa tama ka, hindi ka mabibigo. 'Di ba? Kasi yung nangyari sa'yo, nangyari rin naman sa akin yan eh. Nung lumabas ako, ganon, 'di ba? They call me names, iniinsulto ko and all. And, you know, all those people who are insulting, nag-iinsulto sa atin, actually sila yon. Kasi the way they speak about it, yan sila. 'Di ba? So, Nako. manatili kang matatag, ipagdasal mo lang lahat. Kasi alam ko naman na before ka lumabas, for sure, pinag-isipan mo to ng matindi at saka talagang binigay mo to lahat sa Panginoon. So, huwag kang patitinag, huwag kang matatakot kasi sa katotohanan, ang Panginoon ang ating kakampi. So, hayaan mo sila. They can always say everything they want. Ang importante, ginagawa mo to hindi lang para sa sarili mo, bagkus para rin sa taong bayan. Kasi ang nirereklamo mo ay isang supposedly kagalang-galang na isang yan, senator. tama. Oh. Apparently, hindi maganda yung kanyang ginagawa. And hindi lang naman to ngayon lang nangyari. Nangyari na rin to dati, ginawa niya na rin to dati. So, ikaw, ako, naniniwala ako na ang Panginoon ay ginagabayan ka, na ikaw ay protected by the grace of the Lord. So, ipagpatuloy mo lang yan and ipagdadasal kita. Okay? So, ingat ka. God bless and maraming salamat sa pagsisiwalat mo ng katotohanan. Yun, palakpakan nun natin yan si alias Rene, no? Kahit sabi ko naman, kahit ano pa yan, mahalaga tinama mo na yung kamalian na ginawa mo. Palakpakan nun natin itong si alias Rene. Siyempre, palakpakan nun natin itong taba siguro ng utak nitong si Ma'am Cathy. Tignan yun, niya. Puro siya noo. Ako nagtoka. Ilang ano yan, ilang tapal yan, no? Ilang tapal yung noo na yan, madam. Ang laki ng noo mo. Hindi, sabi nila pagkaganyan, matalino. Ano ba kasabihin sa inyo pagka malaki noo? Di ba matalino? Matalino yan. Maniwala kayo sa akin. Ayun na nga, punta na tayo dito sa dalawang bulldog ni Tamba. No? Pakinggan natin kung ano naman kaya kabalbalang sasagot. Ano na kami, nasanay na kami kay Attorney Bukoy. Tsaka dito kay Princess Avante. Doon na tayo nasanay, di ba? Anong ginagawa? Dalawang unggoy na to dito. Oh, sige, papogi kayo kay Tamba, ha? Lights, camera. Action! Slim at sa inyo pong lahat, isang magandang tanghali, friends from the media at sa mga mamamayang Ano lang ha, tambay lang ho tayo dito pero pagka meron tayo medyo palsipikadong sinabi ni Adjong, doon na lang ho tayo bibira. Yung mama na yan, wala kwenta yan. Eh. Doon na lang tayo kay Adjong. Pagka siya na magsasalita, ipo-forward na natin. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Thank you, sir. So we will now take the first questions from Tina Panganiban Perez of GMA7. Good afternoon po.
So, sirs, yesterday the House Prosecution Panel complied with the first requirement of the Senate Impeachment Court, yun po sa one-year ban. Now, dun sa compliance sa second requirement, if pagbobotohan po sa 20th Congress, how will you vote po? And what actually is that's the second? Would the 20th Congress carry over the impeachment? Sir, no? if interested pa rin yung 20th Congress to pursue the impeachment. Well, on collectively, I personally cannot speak on how the 20th Congress will appreciate, no. But individually, if you ask me, I have already affixed my signature on the 7 verified impeachment complaints, and that will remain to be my advocacy, and that will my support on the prosecution team to hold the Vice President accountable for her actions will still remain. So, yun po ang aking kasagutan dyan, Ma'am Tina. Thank you, Ma'am Tina, for the question. Actually, ayun kasabihan ba, the boat has already sailed eh. Whether or not Wala, hindi ka kasama sa usapan, Brad. Hindi ka kasama. Adyong lang tayo, adyong. Wala yan. Hindi ka pa nakapag-EPS. Brad, alam mo, ito isa na to. Pag nakapag-coops ka na sa mga hearing, doon ka na papakinggan. Si Adyong, certified bulldog na yan. Ikaw, tuta ka pa lang. King. No, I guess we have already adopted the resolution in compliance with the court order, no, yung certification. But as to whether or not the 20th Congress will carry on the impeachment, that again was also responded to by the prosecution team. Kasi sabi nga ho nila doon sa for clarity, because we defer the acceptance of that second order simply because ang sabi nila, it needs further clarification because the 19th Congress could not simply speak on behalf of the 20th Congress. So I guess if you talk about the process in itself, the impeachment process, that is already laid down clearly by the Constitution. And sabi nga po ng aking kaibigan dito, si Congressman Ernix, na we stand by with what we have already supported. We affixed our signatures in the 19th Congress. The issue really here is to hold impeachable officers according to the enumerated list of impeachable officers under the Constitution, hold accountable to their actions. No, this is not an issue of personality. This is about making the Constitution work for every single Filipino. In the case of the impeachment trial under Article 11, we stand by it. This is a constitutional process. This is a constitutional mechanism, and we would continue to stand by it. So, ang usapan talaga natin dito when it comes to the issue of impeachment ay na mananatili po ang paninindigan na House na we delivered our commitment, our mandate given to us by the Constitution. So, yun po yung pinakabulto na ini-explain po namin dito sa Ang dami mong sinabi, Brad. Ang principal mo, ganito lang kasimple. Ang principal ko, gusto niya maging presidente sa 2028. Tiniksa lalamunan niya si Sara. Yun lang naman yun. Ikaw, dahil sinabi Constitution mandate. parte ng House of Balbal mo talaga, Representatives. Jong, oo. Yeah, tuloy mo lang. Thank you po. Thank you, Tina. Rosalie Cos from UNTV is now recognized. Good afternoon po, Kongs. Regarding po sa fellowship dinner last night with Speaker Martin Romualdez together with the neophytes and returning lawmakers, the Speaker appealed for the support of the neophytes and returning lawmakers. Did he also seek their support for his speakership until the 20th Congress? No, actually, yung fellowship dinner, yun yung nag-conclude nung 3-day seminar or guidance para sa mga neophytes and new House members. As far as I know, correct me if I'm wrong, Kong Zia, no, we were there last night. Wala namang appeal na mga ganon for speakership or any support. It's mainly to give guidance and show support to the new members of the House. Speaker Martin was simply showing that, guiding the new members on how they can be an effective leader of their respective districts. Again, in terms of asking for support for speakership, there's not a single iota of request or anything of that sort, ma'am. Actually, it was barely to welcome the incoming
Congress members of the 20th Congress. Remember, the 19th Congress will expire on June 30. Sa ngayon, siya pa rin ang speaker. Nung nandun po kami kagabi, it was merely a getting to know each other, kumbaga. So welcoming the incoming members of the 20th Congress as well as to inspire them, no? Mga naman magpaka-cooks. Ini-inspire nyo sila kung paano magpaka-cooks kay Tambaluslos. Anak ng tokwa. Kaya sinasabi ko sa inyo, wala ho, pagka ang presidente palsipikado, wala hong matinong lalabas dyan sa House of Representatives na yan. Sigurado tayo. Mga majority dyan, puro kabalbalan. Walang kakwenta-kwenta. Yung mga pinagsasabi ni Adjong na yan, pera lang lahat yan. Sa maniwala ko kayo sa hindi, impluensya, pera, posisyon, lahat po yan. Pero para sa tao, kabalbalan mo, wag ko kayo maniwala. Anong nagawa ng 19th Congress sa pamumuno ni Martin Romualdez? Sige nga, Adjong, naku, ang bilis natin, 100 na kagad. Mega love shoutout sa mga nagsasubscribe, ha? Mega love shoutout. Pambihira kayo, napakasolid nyo. Solid talaga. In-inspire niya yung mga membro. Hindi lang mga membro ng incoming, but even those who are present last night na mga re-elected members ng House to inspire the incoming members to commit themselves to their to their advocacies individual sa kanilang mga distrito, and to make sure that the House will support kung ano man yung mga programa at ang mga advokasya na makakatulong sa ating bansa, hindi lang sa individual na district. So it was simply just a gesture of welcoming them, making them part of the official family in the coming Congress. Wala pong napag-usapan doon anything about leadership support or anything about yung mga issue about positions in the House. But are we expecting the 40-plus representatives elect to support the speakership of Speaker Martin Romualdez in the 20th? They have already we have already secured, I guess, 200 plus signatures, manifesto of support for the current speaker, Speaker Martin Romualdez. Wow, bo. Ikaw, Adjong, pagka napalitan ng pamunuan, mapabay chipwera ka, Brad. At sana yung bagong pamunuan, imbestigahan nila yung yung tag dito, yung mga ayuda, yung mga flood control project, yung 5 billion na sinabi ni VP Sara, 'di ba? Parang binibigyan natin ng free pass tong mga to pagkatapos ng isang Congress, ano mang ginawa nilang kalokohan, lusot na sila agad O yung mga flood control, wala na. Yung travel expenses ni Tamba, yung liquidation by certification nila, wala na naman. Tahimik na naman ang sambayanan. Walang iya kayo. Should the 20th Congress starts na they have already been there is already a support, an overwhelming support in terms of the speaker should he decides again to run for the speakership. Meron na pong 200 plus na signatures na nagsasabing sumusuporta sila sa ating speaker sa ngayon, because may kasabihan nga, if it's broken, why fix it, diba? So Brad, broken kayo dyan. Wala kayong inatupag sa loob ng 3 taon kung hindi banata ng mga Duterte. Ganon ka palsipikado ang pamunuan ng House of Representatives. Mga kababayan, kung minamahal, kayo ho ang magsabi kung gumagana ba ang pagtatrabaho nila dyan sa House of Representatives. Kayo na ho, hindi na ho ako. Sustainably and Mang klase, yung stability na pinakita ng leadership ni Speaker Romualdez, doon yung source of support na pinanggagalingan ng bawat individual na congressman na 200 plus na lumagda para ipakita ang kanilang suporta sa current speaker na to na maging speaker in the 20th Congress. May we also ask your reaction sa statement ni Deputy Speaker Duke Frasco? He stated in his social media post, I quote, "If the election for Speaker were held today, my support would go to either Congressman Toby Chanco or Congressman Albi Benitez." Well, that's his entitled Toby Chanco or Albi Benitez, kahit sino, basta wag lang yung kupas na wag lang yung siraulo na palsipikado na may saltik na parang di natin malaman, merong, di ba? Basta wag lang ganong speaker, okay na tayo. Kahit sino pa maupo, basta wag lang yung siraulo. Di ba? Kahit sino dyan. Susuportahan natin kung sino man lumabang kay Tamo.
entitled to his opinion. He's entitled to cast his vote to whomever he feels, for him fitting to the position. Wala naman pong nagpupuwersa sa bawat isa sa amin na bumoto. In fact, that actually, that Walang nagpupuwersa, pero merong pagbabanta. Yun. Pagka hindi nanalo yung bata nyo sa pagka-speaker, yari kayo sa akin. Parang ano lang yan, parang pirma sa impeachment ni VP Sara yan. Pagka hindi kayo pumirma, mahohold yung mga pond. Ganun kasimple. Hindi ako nagsabi niyan. Si Congressman Toby Tiangco. Sinabi nitong si Congressman Toby Tiangco na talagang nagkaroon ng bayaran dyan sa pagpirma sa impeachment. Doon pa lang eh. O panibagong issue na naman yan. I-raise pa ho yan sa Korte Suprema. Yung naging testimonya, yung naging pagsasalita nitong si Congressman Toby. Ayaw ko sa impeachment. Hindi ako pumirma sa impeachment. Ano yan? Nagkaroon talaga ng ano dyan, takutan. Pagka hindi ka pumirma, yung walang lalabas na pondo sa distrito mo. Yun ang totoo. Yun ang sinabi ni Congressman Toby Tiangco. Hoy, Adyong, huwag mo lokohin sa bayan ng Pilipino. Bistado na kayo. Ngayon, kung ito, ganito lang naman ho kasimple yan. Diyan ho kasi sa house, pagka yung grift mo, yung sakmal mo, yung ipit ng pagkakahawak mo sa pwesto, ramdam, dumadagungdong at talagang nakikita sa buong Kongreso, mark my word, walang magtatangka na lalaban sa'yo. Walang maglalakas ng loob na banggain ka. Sa 19 Congress, nakita niyo ho bang meron tumayo para kalabanin si Tamba? Wala, kasi yung grip niya diyan sa speakership talagang matindi. Ngayon ang tanong, bakit merong Albi Benitez, merong Doc Frasco, merong Toby Tiangcong mga pangalang lumulutang? Tatlo ho yan. Merong mga distrito yan. Hindi yung hindi yung kagaya ng Tacloban yan ng First District ng Leyte yan. 100,000 lang bumoto. Merong baluarte, merong kaibigan at merong naniniwala sa mga yan. Kaya yung 200, wag mo kaming lokohin. Parang impeachment lang yan. Ha? Eto, tumatakbo na. China-challenge na ang pamunuan ng speaker, itong si Tambaloslos. Anong ibig sabihin? Umihina na ang sakmal nitong si Tambaloslos sa speakership. Kung matigik yan, kung mahigpit ang sakmal dyan, walang magtatangka dyan. Ba't ka magsasayang ng oras? Ang pag-challenge na yan, isa lamang ho yan sa katibayan na maraming nang nabubwisit kay Tamba dyan sa House of Representatives. Bahala kayo kung ayaw nyo maniwala. Ngayon, kung ayaw maniwala, mag-subscribe na lang kayo. actually is a manifestation. There is no, that when it comes to election of the speakership, wala pong sapilitan dito sa House. That the Sapilitan. the election Yan lang and the sabihin mo. vote of each individual congressman will be entirely up to his or her own discretion. Nagpapakita lang ito na wala pong sapilitan Lokohan na dito naman. at yung 200 plus na congressmen na Lokohan na nag-sign naman. dun sa manifesto ay voluntarily and consciously supporting the speaker, Martin Romualdez. So sa kanya sabi pong mo eh. palagay yun, nirespeto Sabi mo naman po namin. natin ang opinion niya. Talaga. Ma'am, just my 2 cents. At the end of the day, Congress is a collegial body. Each vote, each decision Collegial. Di ka pa nakapag-akup sa mga hearing, mamaya ka na magsalita. Wala kang bilang dito, brad. the present and incoming members of the House. Ayan. oh. Dadagdagan ko dito, lang, when Brad. it comes naman to contender, nasabi mo, anybody can actually run for the speaker. But the question is whether that person or that Congress member has the number to secure the position. So sinabi nga ni Kong Ernix, we have already secured 280 plus signatures supporting Speaker Martin Romualdez to be our speaker in the 20th Congress. Sige lang. Tingnan natin. Hindi yung propaganda yan eh. Yang pansin nyo, entrada pa lang ng spokes, nila, yung press briefing nila, kagad nilang tinalakay ang speakership. Meron ho talagang nangyayaring kaguluhan sa loob. Meron hong nagkakaroon na ng mga power play sa loob ng House of Representatives. Yung pagsasalita ho nila na yan at talagang ang tutumbukin lang ho nila yung speakership ni Tamba. Ang kumbaga ang target natin dito sa question na to, target speakership.
Yun lang ho talaga. Thank you, Rosalie. Next up is Kat Pormes from Follow up. Radio Speakership. Pilipinas. Huwag natin tigilan yan. Magandang tanghali po, Kongs. Unang tanong ko lang po ay, meron po kasing binitiwang medyo mabigat po na pahayag itong si Vice President Sara Duterte after pong, after po siyang mapuna dun sa country hopping po niya, yung kanya pong pagbisita sa ibang mga bansa. Di ba? Ang kukups ng mga reporter nila, country hopping. Di ba? Mga may saltek. Country hopping. Ano, ginawang highland hopping, ganon. Yung mga reporter ho nila dyan, mga merong saltik sa utak. Meron po kasi siyang sinabi dun sa bilang reaksyon po, ang kanyang yung i-quote ko lang po ng kapag Oh, personal yan, quote mo. trip, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan, holiday o pamamasyal yan. Hindi ko alam kung sinasadya nilang wag intindihin o bobo lang yung nasa administrasyon. I like to believe the latter. Sa tingin niyo po, bilang isang vice-presidente, tama po ba yung Oh, yan. Yan ang problema. Oh, sila lahat na lang pwede nilang sabihin sa administrasyon, walang question sa kanila. Lahat ng kabalbalan, lahat ng gagawin nila. Pero pagka si VP Sara, sinagot niya yung mga bumibira sa kanya, dapat ba sabihin ito ng isang mainstream media, anak ng tokwa? Sabagay, malaki rin naman kasi kita nyo dyan kanyang sa house. paggamit ng salita na bobo, lalo na po laban sa mga Sino official ba tong po ng reporter na to? current Anong administration na pumupuna po dun sa kanyang mga biyahe. Sagot kayo. Yeah, just my 2 cents, ma'am. No, I don't think it's uncalled for. Each leader, same goes with House members. Each position, basta leader ka ng isang bansa. Magpakabanal kayo. Huwag kayong magsalita ng mga masasamang salita. Pero behind the scene, flood control, liquidation by certification, ano pa? Yung ayuda, yan ang inaatupag nyo. Ang gagaling nyo, di kayo nagsasalita ng bobo, tanga, kung ano-anong hindi lumalabas sa bunganga yan. Pero behind the scene, yung mga kabalbalan, lahat ng kabalbalan ginagawa nyo. Walang yan There's a kayo. certain decorum that you should follow. Decorum. I believe respect begets respect. No? Wala namang Sige lang. mararating yung mga name calling o yung mga negative pagtatapon natin ng mga hindi magagandang salita sa kapwa natin. No, kahit simpleng tao o miyembro ng lipunan natin o mga simpleng Pilipino could simply attest na pag masama ang sinabi mo sa kapwa mo, masama rin ang babalik sa iyo. That's why I really commend President Bongbong Marcos sa dami-dami ng tinatapon na putik sa kanya. No, this is my own opinion, no. He maintains that decorum of being a good leader, setting an example to the youth and to the generations coming ng ating bansa. Anong example? Kayo, anong example na pinapakita nyo dyan? Sa House of Representatives, sa mga bagong generasyon. Sige nga, mga kababayan, kayo na kung sumagot dito sa mga walang yang congressman na to. Talagang nagbibigay pa rin siya ng respeto. Being an objective leader is sige what lang. we need. Name calling and Parang mga banal, no? Parang di makabasag pinggan. Parang talagang mga santo. Pero behind the scene, kumusta yung mga distrito nyo? Yun na lang! Pambihira, other oo. bad Yung nagmumura, yung tumatawag ng kung ano-ano. Tignan nyo yung kanyang yung syudad ng Davao. Kakapal ng mukha nyo, yung mga distrito nyo. Kumusta? Doon tayo mag-usap. Yung kung ano-ano sinasabi, tignan nyo yung pinamunuan nilang lugar. words na Tokwa. ginagawa, I don't think it's really called for. Okay. Si Adjong I think naman. the question revolves around her priorities Ba't as a mahina vice boses nyo? president. She has her obligation here in Yan. the country. Bakasan natin mahina So I eh. guess the question really is about the frequency of her travels abroad. Kasi pag ikaw ay opisyal, Para naman kayong tanga. Pagkatapos yung pinakulong yung tatay, pagkatapos kinidnap ng administrasyon na to, yung tatay niya at dinala sa Dahig Netherlands, magtataka kayo bakit frequent traveler siya? Noon bang wala sa Dahig Netherlands si VP Sara? Lipad ba siya ng lipad? Hindi nyo naman, ginagawa nyo na naman tanga yung mga taong bayan eh. Nung wala si Dahig si tatay, ama niya yon, Brad, ama niya.
Sana yung ama mo hindi makulong sa Netherlands. Baka nga hindi ka na umuwi sa Pilipinas eh. Walang You are kayo. also expected by the public to be present, no? Every time in areas where you are supposed to serve, no? Number two, doon naman po sa mga responses nila, I'm not really surprised with all these words coming out from the Vice President. That's why we as public officials, we also have to call out. We have to also consistently call out whenever there's a utterances or sentences or words, phrases that comes out from individually. I'm not just specifically citing the Vice President. Brad, wala kaming pakialam kahit anong sabihin nyo. Kahit na magmurahan kayo, magsigawan kayo, magsuntukan kayo, wala kaming pakialam. Basta wag lang kayo magnakaw. Yun lang. Anak ng tokwa, yun lang. Kahit magmurahan kayo, magsapakan kayo, wala kaming pakialam. Basta yung pondo na sambayan ng Pilipino, mapunta sa sambayan ng Pilipino, hindi yung kung ano-anong anak ng tokwa. Hindi nga kayo nagmumura. Hindi nga kayo nagbabang. Pero walang nakikitang development diyan sa pagiging mabait nyo, magagandang salita linalabas nyo sa mga bunganga nyo. Behind the scene naman, pinag-uusapan nyo ayuda, flood control, kung paano patalsikin si VP Sara. Anak ng tokwa. Huwag na lang. Doon na lang tayo siya nagmumurang kagaya ni Tatay Digong at kung ano-ano sinasabi kagaya nitong si VP Sara. Tapos makikita mo, yung lugar na pinamunuan nila, saksakan ng ganda. President, but as public officials to maintain, sabi nga ni Congressman Ernix, to maintain a semblance of at least man lang a source of respect and diplomacy whenever we engage with other public officials. Okay. Because it's not really something that goes directly to the personalities responding to the issue. It's actually the office that represents by this person or by this personality or public official. Okay. Na, Jong, kayo na yung mga banal, kayo na yung mga bababaek, kayo na yung pero kayo na yung mga ganon. Pero kayo ang hindi magandang halimbawa sa isang magaling na public servant. Yun lang ang atin dito. Kasi yung kongresong kinapapalooban mo, yung 19 Congress, wala kayong nabigay na kapakipakinabang sa sambayan ng Pilipino. Hindi nyo siya pwedeng sabihin sa amin na yung ayudang pinamigay nyo, nagkaroon na kahit nagasgasan man lamang yung paghihirap ng sambayan ng Pilipino. Hindi ho mga kababayan. Namigay kayo ng ayuda ngayon. Base sa pinaka-latest na report, mas dumami yung mga nagugutom sa Pilipinas. Alam nyo ano, atupagin nyo, magsi-resign kayo. As always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat to kayo lahat. Naku, ito, si Alonso Adjong. Iparto ba natin to? Na ano ko na gigigil ako sa kanya eh. Napaka-bobo eh. Ayaw nila dun sa mga ganong klaseng salita. At least di tayo nagnanakaw. Diba? Di ko sinasabi nagnanakaw yung si Adjong. Yun lang sinasabi ko. Nagsasabi ako ng mga ganyang klaseng salita. At least ako, di ko binubulsa yung pera na sambayan ng Pilipino. Di kagaya ng mga malalambing. Talagang yung mga salitang ginagamit nila, pilang-pili. Pero behind the scene, anak ng tokwa, iniisip nila kung paano ibulsa ang pera na sambayan ng Pilipino. Mag-ingat ko kayo lahat, mahalin natin Pilipinas. Mag-ingat ko kayo sa mga pinapaniwalaan nyo, lalo na pagka-politiko. Maraming salamat po mga kababayan.